Ito ang tunay na buhay. Ano bang klaseng buhay ang eksele na ito? Malinaw na nakaharap tayo sa dagat. May bayad at bakasyon pa. Prinsesa, itinapon na nga tayo rito. Sa kahindik-hindik na lugar na ito. Kung nalaman lang ng matandang Panginoon at ginang, na napadpad kayo sa tabing dagat, para magpulot ng uod at kainin. Tiyak na mamamatay sila sa sakit ng puso. Nakakaawa talaga. Lian Qiao, dagdagan mo pa ng bawang. Halos luto na ang apoy sa kaliwa. Ang bruha na ito. Ang lakas ng loob na harapin ako mismo. Lantaran pa niyang pinapakulo ang lason. Ang malambot na nilalang na iyon ay gumugulong sa gitna ng naglalagablab na apoy at nagkakalat ng kakaibang bango. Siguradong kaaway ng estado. Gamit para wasakin ang matibay na loob ng general. Lasong nagpapasunod sa isip. Malamig ang mukha at matigas ang tingin. Matagal ka nang nakatitig. Lalo na at halos malaway ka na. Parusahan man o patayin, hindi dapat lapastanganin. Yan, Aning. Akala mo talaga na pwede mo akong ipahiya sa tusong paraan na yan. Anong hiya-hiya? Kumain ka lang ng kanin, saan nanggagaling ang daming drama? Ang dami mong nakatagong pakulo. Huwag kang maingay. High protein ito. Kapag hindi ako nagsalita, hindi ako matitinag ng lasong ito. Umuya ka lang, huwag kang angal ng angal. Ang susuob na ito ay mataba at libre pa. Hindi pwedeng puro kain lang at walang ginagawang trabaho. May bayad at bakasyon pa. Kailangan may pagod din para maging perpekto. Huwag ka nang mag-post. Wala namang kukuha ng litrato mo. Halika dito at magtrabaho. Bilisan mo at magtrabaho ka. Ano bang ibig sabihin nito? Ayusin mo na ang mga ito. Bunutin mo ng mano-mano. Tanggalin mo ang dilaw sa loob. Mamayang gabi, gagawan ko kayo ng itlog na pinasingaw sa sabaw ng dagat. Mano-manong linisin. Itong matigas ang baluting makamandag na insekto. Napakatusong pakana. Siguradong alam niya. Nakasil ang aking panloob na lakas. At sinusubukan niyang silipin ito. Kung bumabalik pa ba ang aking pananggalang sa katawan. Kapag nasugatan ako at dumugo. Ang mamamatay tao na nakatago sa dilim. Tiyak na sasamantalahin ang pagkakataon at papasok. Yan, Aning. Akala mo ba na ang maliit na larong ud mo ay pwede nang basagin ang depensa ko? Hanguin mo ang sabaw ng dagat. Anong depensa ang gusto mong wasakin? Takot kang madaplisan ang kamay mo. Pwede naman gamitin ang mga batong nasa tabi. Ay grabe. Mukha kang mandirigmang tulisang nakasuot sa balat ng tao. General P. Pumunta ka sa palengke ng seafood. Siguradong champion ka. Sa katawan. Hindi pa nababasag ang panloob na lakas. Nawalan ka na ba ng pag-asa? Ang bruha na ito. Napuwersa pa ang general na gamitin ang kamay niya para makipagtagisan sa ganoong kalupit na lason. Ang dalawang kamay ng general. Iyan ang kamay na humahawak sa banal na espada ng kaharian ko. Malaking insulto ito para sa general. Siguradong nanggaling ito sa ulol na hukbo ng kaaway. Mababa ang ranggo. Kahit isugal ko pa ang buhay ko. Kailangang mailabas din kita. Mula sa naglalagablab na impyernong ito. Iligtas ka. Punasan mo ang pawis mo. Huwag mong ipatulo ang pawis mo sa mga sangkap ko. Magiging maalat yan. Ang pagpunas o hindi, bahala ka. Yung pawis sa mukha mo. Kapag nahulog yan, sa sabaw ng abalon ko, babawasan kita ng rasyon ngayong gabi. Kasama lang dapat sa mga nilagay ko ang hipon. Huwag mo lang hayaang lumangway pababa. Kahit espesyal kong timpla ito. Nabawang ang lasa. Kapag lumamig, papangit ang lasa. Ang ganitong tipo ng laso na panlupaypay. Tiyak may halong pampabagsak ng buto. Huwag mong isipin na sa ganoong tusong paraan. Masisira ang loob ko. Sandali ang amoy na ito. Ang tamis ng bawang at sariwang alat ng dagat. Perpektong naghalo. Malinamnam, mamantika at malambot. Mas masarap pa kaysa sa pangunahing putahe sa imperyong lungsod. Ang inihaw na pato. Ito ay ilusyon. Nalaso na ba ang isip ko? Ang mga pandama ko. Pero sandali lang. Lian Qiao. Sapat na ang sabaw ng abalon. Ikaw pumunta ka sa gilid ng bahura. At kumuha ka ng mas maraming damong dagat. Tapos pumunta ka sa ilalim ng puno.
At pumitas ka ng ilang malalaking niyog. May dagdag kain tayo ngayong gabi. Sige na, alipin ko, punta ka na. Prinsesa, wag na huwag kang lalapit pa. Nandoon ang pusakal na salarin. Baka biglang manakit yan. Mas gugustuhin ng general na mamatay kaysa magpasakop. Pero hindi man lang nagbago ang mukha. Nilunok niya ang lason. Ako na ang sasalo sa inyo. Tagapagligtas sa gitna ng tubig. Jing Yu. Bakit siya ganito kabastos? Kapag nabunyag ang pagkatao ng demonitang ito, walang duda, patay siya. Ay! May isang lina naman na nahulog mula sa langit. Parang may lakas na galing sa dagat. Halika, sagipin mo ako. Ang libreng trabahong ito. Dalahin natin pabalik sa bakuran. Prinsesa, mukhang lutang at kalat ang taong ito. Parang may sakit. Kung sakaling madala niya sa inyo ang sakit, ano na lang ang gagawin natin? Anong sakit? Tingnan mo ang katawan na to. Halatang galing yan sa Rusya. Kuha ka ng palanggana ng malamig na tubig at gisingin mo siya. Ang project natin sa isla. Kulang pa sa tao. Demonita, gusto mo akong durugin sa tubig. Sabay gisingin mo rin ako. At maghanap ng pagkakataong makipagpalitan ng lihim sa general. Tigilan mo na. Yung kuya na yon, tao ko rin. Dahil kinain mo ang hangin ko. At tinapakan mo ang buhangin ko. Kailangang magtrabaho ka para pambayad. Nakita mo na ba yung balangkas? Ayon sa iginuhit kong plano, itali mo ang mga lubid na ito para maging diamante na buhol. At habiin mo para maging malapad at mahabang. Pangingisdang lambat na tig 2 metro bawat gilid. Bago dumilim, hindi pa tapos. Wala tayong hapunan. Di ba sabi ko, ilibre na lang kita ng merienda. Bilisan mo. Walang silbi ang tubig na dumadaloy para sa mga tamad. Hindi ito karaniwang lambat pangisda. Ang pagkakatali na iyon ay halatang matagal nang wala na ang panahong iyon. Matyaga na bitag. Ang demonitang ito, pinipilit niya si Jingyu. Parang may estratehiya sa ilalim ng mga talukap ng mata niya. Ano ba talaga ang binabalak niya? Nakakakilabot na pakana. At Anning, may dala akong magandang bagay para sa iyo. At Anning, ito ay mula mismo sa aming nayon. Pinakamatamis na halo-halong prutas. Itong ilang sanga, itabi mo na. Ituturo ko sa iyo ang teknik sa pagdugtong ng halaman. Sigurado bukas, sa sarili mong bakuran, makakatikim ka ng matamis na durian. Aking, literal na isa kang himala sa buhay ko. Lian Qiao, bilisan mo at ilabas mo na ang inihaw na hipong malalaki. Kailangan kong magbigay ng galang kay Aking. Prinsesa, ikaw ay isang tunay na gininto ang kayamanan. Paano ako makakasabay sa babaeng mangingisda? Ay, ang prutas na ito, mukhang sobrang preskong tingnan. Itong teknik na paikot kaliwa at pabalot kanan. May tagong prinsipyo pala ng balanse ng yin at yang. Basta makuha mo lang ang tamang lakas. Ang lambat na ito ay tiyak na magiging halos walang mali. Napakahusay. Subukan mo ulit itali ang isa pa. Itali mo ulit. Wala pang kalahating oras. Si Jingyu ay tuluyang nalinlang ng mga kakaibang teknik ng demonitang ito. Ang sanay niyang galaw. Halatang senyas ng isang kontroladong isip. Yan Anning, ang lupit ng mga galawan mo. Sobrang lakas na rin ang araw sa islang ito. Kapag nagtagal pa kayo sa araw na ganyan, ang balat ko na pwede nang mabuta sa isang hampas, ay magiging tuyong isdang alat. Gel ng damong dagat. At maihiwalay pang epekto ang pulbos na perlas. Dalhin mo ang garapon ng gamot na iyon. At hanapin mo para sa akin. Prinsesa, gusto mo na namang pakainin kami ng kung anumang nakalalaso na kalokohan. Gumawa ka ng isang bagay na maayos. Bigyan mo kami ng pakiramdam na parang si General Pei ang nagsekap. Pinaka-elite na pangmukhang pangangalaga sa isla. Mahal. Prinsesa. Itong kulay, sa unang tingin pa lang, mas nakakasilaw pa kaysa sa pulang tuktok ng taga. Talaga bang? Hindi na lang natin ito ihulog sa dagat. Purong natural ito. Walang preservative. Pinakamataas na uri ng seaweed at pure sunscreen na pahid. Sa imperyong lungsod, gumastos ka ng 12 ginto pero hindi mo pa rin mabibili. Itong klase ng kintab na luntian, malagkit na parang puti, na may kakaibang baho. Halatang ito ay matagal nang nawalang gamot mula sa kanlurang rehiyon. Nakalalason at nakakakain ng laman. Pulbos ng butong himulmol. Kakakain ko lang kanina ng gamot na may amoy bawang. Sa wakas, ngayon, ay gagamitin mo sa akin ang nakamamatay na pampaputi ng mukha. Ha! Yan Anning. Ang sama mo talaga, punong-puno ng lason. General P. Huwag ka nang nakatayo sa sulok na parang parusa. Lumapit ka at umupo.
Bilanggo sa ilalim ng langit. Hindi karapat-dapat na sayangin ang pag-aalala ni Prinsesa. Paano? Kumakain ng apdo ng dagat ang taong ito, kaya walang takot. General P. Hindi takot kahit isang bariles ng seaweed. Umupo ka. Ngayon na rin lang. Pati ang emperador ay dumating na. Kailangan mo ring ipahid ito bilang proteksyon sa araw. Ipahid mo sa akin. Kung hindi mo maiwasan ang pesting ointment na ito, kailangan ko na lang piliting baliktarin ang daloy ng enerhiya. Takpan ang mga litid sa mukha. Basta mabuhay ako. Anong problema kung masira ang mukhang ito? Pikitin mo ang mga mata mo, tama iyon. Para hindi mairita ang mga mata. Relax ka lang. Huwag mong kunot-noonin ang noo mo. Madaling magkabakbak ang balat. Nagkikiskisan ang balat. Gumamit pa siya ng napakalason na. Para guluhin ang isip ko. Itong malamig na haplos na ito. Siguradong lason iyan. Tinatagos na nito ang katawan ko. Ang tunay na enerhiya ng proteksyon sa katawan. Ang kinis ng balat mo. Sadyang sobrang makapal lang. Noong nasa kampo pa ako. Tiyak pati si Dabao hindi niya papahiran yan. Diyosa. Matindi talaga ang loob mo. Itong berdeng putik ng pagkalungkot na ito. Pinahiran ang mukha ng general. Para sa kapakanan ng buong sitwasyon ang general. Tinanggap ang ganitong kahihiyan at paglapastangan. Ni hindi na nga gumalaw kahit isang beses. Ano ang pakiramdam? Hindi ba malamig at presko? Sobrang komportable. Pwede na. Tapos na. Ngayong ang emperador ng kalabang bansa. Magpapadala ng libong kawal at kabayo. Para habulin at patayin tayo, tapos na tayo. Tagumpay na naisa katuparan. Perpekto. Kung nagkasawaan na ang prinsesa, pwede ko bang alisin ang mga ganitong basura? Hindi pwede. Kahit 2 insenso pa ang sunugin. Ang laki ng effort na ginugol ko. Bago ko nabuo ito. Nagugas na. Kasama pa ang skincare bundle. Ipinasaring pagkatapos ng 7th araw. Ang mahiwagang babae ay gumawa ng berdeng lason. Ipahid sa mukha ng general. Namumula sa berdeng liwanag ang mukha ng general. Parang multo sa tubig. Pero para lang makakuha ng impormasyon. Pinilit magtiis at hindi nagpakita ng galit. Ang galing ng pagpipigil sa sarili. Walang kapantay sa buong mundo. Lian Qiao. Tingnan mo nga si Yi King. Dinalang mga sanga ng peach na may matamis na tubig. Naibabad mo na ba? Ang mga araw sa islang ito. Lalo nang nagiging kaabang-abang. Ate Aning. Nandyan ka ba, Ate Aning? Tingnan mo kung ano ang nahuli ko. Isang mabigat na 10,000 gin. Dambuhalang bato na batik-batik na isda. Dumarating ng magaan ang hakbang. Mahaba at banayad ang paghinga. Siguradong isang matagal nang nagtatago. Nakatataas na eksperto. Ate Aning. Tingnan mo ang nakuha ko ngayon, Ate Aning. Napakasteble ng pagkakabaon niya sa ilalim. Mahaba ang hininga. May hawak na bagay na 10,000 gin. Parang walang laman. Nakakagulat ang lakas ng braso. Ang balat na kulay tansong luma. Siguradong sinanay iyon sa kung anong espesyal na paraan. Isang bakal na kamiseta na hindi tinatabla ng punyal o bala. Pati ang kalabang bansa ay nagpadala pa ng ganito. Pinakamahusay na dalubhasa ang pumarito para pumatay. Sandali. Takpan mo ang tingin ko. Handa na ang malaking hapunan kong lamang dagat. Pagkatapos bumaba ang prinsesa. Lubhang mapanganib ang taong ito. Aning ate. Yung itinuro mo sa akin. Napakaayos ng bitag sa pangingisda. Ang batik na isdang ito, kusa ng pumapasok. Sino ang malaking kuya na ito? Bakit parang naninilaw ang mukha? Masama ba ang tiyan? Huwag mo siyang pansinin. Nag-makeup treatment siya sa mukha. Limyu. Ang ganda ng pagkakagawa. May dagdag na kain tayo ngayong gabi. Kain tayo ng steamed na batik na isda. Bilisan mong kumuha ng palanggana. Aning ate, hindi mo ba nakita? Sa mga bitak ng mga batong nasa ilalim. May ilang malalaking dragon na bata pa raw. Bukas, ako na mismo ang huli sa kanila para sa iyo. Gamit ang saganang supply bilang pain. Sa matatamis na salita. Para mabutas ang depensa ng target. Hindi lang mahusay sa pakikipaglaban ang taong ito. Sobrang husay din niyang magplano ng mga pakana. Dumating na ang dagdag na hukbo ng kalaban. Gawin na ito ng taong ito.
Hindi matibag sa isang tingin ang gwapong pakana. Pang-akit na dilag. Ang general para linisin ang lahat. Hindi nagdalawang isip na takpan ng putik ang mukha. Para ikubli ang tunay na anyo. Katarungan ng general. Ito ang mahalagang proyekto natin ngayon. Mahalagang proyekto. Dobleng papag na tanaw dagat. Pag natapos na yan, pwede na akong humiga dyan. At uminom ng malamig na gata ng nyog. Maagang buhay pahinga, ganun. Strukturang nakasabit sa itaas. Kulang na kulang sa panangga. Kapag nabihag, parang hayop na nasa sapot. Ang tinatawag na duyan. Ay malinaw na isang paraan. Para ikulong ang isang napakahusay na mandirigma. Hanging kulungan. Yan, Aning. Ano bang balak mong gawin dito? Sino ang tatalian mo? Aning ate. Mukhang interesanteng laruin ito. Paano mo ito itali? Marunong akong maghabi ng lambat. Iyan na ang pinaka-epektibo ko. Ako na ang tutulong sa iyo. Pumapasok na siya sa loob ng pinaka-eksklusibong depensa ng prinsesa. Sa ganitong lapit, isang tama lang tiyak patay. Ako ay isang bilanggo ng hukuman. Hindi ko talaga ito matitiis. Sa ilalim ng aking mga mata, makakalusot ang kaaway. Ay naku! Kuya Pei, anong ginagawa mo? May tinik pa pala ang patpat na ito. Lutang ang mga hakbang mo. Mahina ang mga braso mo. Gamitin mo ang paraan mo para itali. Ang mabigat na estrukturang ito. Kapag nakatayo ng kalahating oras, guguho ito. Hindi ba't parang talian mo lang siya hanggang mamatay? Bakit mo pa pinapahaba? Nabigat ang estruktura. Ikaw nga pala. Anong kalokohang taktika na naman ang pinasok mo? Ang ganitong maselang estruktura. Kapag nagkaroon ng kaunting lamat, mauwi agad sa malaking sakuna. Para sa kaligtasan ng prinsesa. Hindi pwedeng makialam ang mga tagalabas. Aning Jai. Si Paydage ba ito? May sama ka ba sa akin? Taling ginawa ko. Kahit ang isang 10 gin na alimango. Hindi makakatakas. Ano pa kaya ang 10 gin na alimango? Bumaba ka na. Sige na, sige na. Dahil si General P. Napakataas ng hinihingi mo sa kalidad ng trabaho. Kung gayon, ibinibigay ko ng buo sa iyo. Halika rito, Limu, kumain tayo ng mga balita. Huwag mong pansinin ang workaholic na ito. Ang bait-bait ko. Ang pagkakatali na ito. Dumating na ang Diyosa ng dagat. Hindi na yata matatapos. Mga mumunting palusot lang. Gamitin ang ganitong murang pamamaraang pangalipin. Para lang hangaan sa harap ng prinsesa. Talagang walang hiya. Pix Wanju. Talagang hindi ka nahihiya. Ikaw ang henyo ng pagsubaybay sa depensa. Ibig kong sabihin, napakatibay nito. Huwag nang sabihing 2 lang. Kahit 3 baboy na patihaya ay hindi lulundo. Perpektong tapos ang duyan na pang magkasintahan na tanaw ang dagat. Pix Wanju. Tingnan mo, abala ka naman. Sa dami ng buhay mong nasasayang. Ayaw mo bang humiga muna? Subukan natin kung kaya nitong buhatin ang 2. Mamaya kailangan ko pang magputol ng kahoy. Prinsesa, ang makapal na berdeng ito. Ipahid mo sa mukha. Kapag nakita ng iba, tiyak iisipin nila na may nilalabanan tayong lason. Kakaibang lason mula sa timog. Wala kang alam. Tinatawag itong purong natural. Seaweed pearl mud. Pampaputi, proteksyon sa araw, at anti-aging sa isang hagod. Sa isla na ito sa gilid ng mundo. Dapat may reserba tayo. Pagkalipas lang ng ilang araw, magiging uling na tayo sa init. Pix Wanju. Huwag mong ibunton sa kahoy ang init ng ulo mo. Halika rito at tulungan mo akong itali ito. Tali ng lambat na panangga sa araw. Kulang pa ng patungan ang aming duyan. General. Kailangan ko lang ng pansamantalang silungan. Hindi ako marunong ng anumang panangga sa araw. Noong binubuo ko ang duyan kanina. Hindi ba gumagalaw naman ang kamay at paa mo? Bakit ngayon? Ngayong papataliin kita ng ilang maliit na buhol. Sinusunod mo pa ang guhit na ito. Nang makita ko. Akala ko multo na. Noong binubuo ko ang duyan kanina. Mabilis kang kumilos na parang ihip ng hangin. Parang kalahating sira ang ulo. Matandang Ginoo. Sa bilis mo. Hintayin mong matapos ang lambat. Natuyo na ako sa init. Pakawalan mo muna ako ang magtuturo sa iyo. Kung mula rito papunta roon ang daan.
At saka ikot muli para mas mahigpit. Bakit puro pawis ang palad mo? Ang loko ng babaeng ito nangangahas ng ganito. Lapit ka sa akin ng walang pag-aatubili. Siguradong gulo na naman ito. Ang halimuyak na ito nakakalito sa isip. Talagang hindi pwede. Ang bango, nakapapaling pa. Sakto lang ang luto. Bigyan mo ako ng pinakasariwang laman ng tiyan ng isda. Ha? Anong kabalbalan na naman ang pinagsasabi mo? Ay, hindi niya akalaing nandito pa siya. Wala nang ang saysay ang pagtesta. Isa pa iyang general ng kalaban. Ano ba ang ininom sa kanya ng prinsesa? Pagbusog na, kumilos na agad. Bago dumilim, gusto ko siyang makita. Nakasabit sa puno ang pantabing sa araw. Ako ang dakilang bayani ng dayuan na sakay ng kabayo at bakal. Bakit kaya siya sumusunod ng ganyan? Kumain siya ng pinakain sa kanya. Baka naman niloko na pati ang puso ko sa martial arts. Ni isang pirasong laman ng isda, hindi ko pa matikman. Pixwandu, Pixwandu. Pasan mo ang matinding put at dugo. Pasanin mo rin ang pag-asa ng buong hukbo. Paano ka pwedeng bumagsak sa isang liblib na isla na ganito? At maging tagahati ng kahoy at bantay ng isang diwata. Wala siyang kahit anong depensa. Ngayon mismo ang pinakamainam na pagkakataon para tapusin siya. At tumakas habang kaya pa. Sapat na. Kahit aalis siya. Hindi naman kailangan ngayong gabi. Napakasama at tuso ng mga paraan ng Diyos ang siyan. Hindi lang niya ginulo ang isip ng aking general sa inihaw na isda. Naghagis pa siya ng mahika ng panaginip sa kalaliman ng gabi. Pinabagsak niya ang diwa ng general. At ginawa pa siyang tagapagtakip laban sa lamig. Ganyan kahalayang kahihiyan. Tatandaan ito ng iyong alipin sa puso. Hawakan mo ang general. Hintayin ang pag-atras ng alon bukas. Tatandaan kong sa tabi ng mga batong dagat. Hahanapin ko ang paraan para basagin ang formasyon. Para mailigtas ka at makaalis sa dagat ng pagdurusa. Sakto ang luto. Lian Qiao, budburan mo ng kaunting sibuyas. Ngayong gabi, kailangan nating ubusin ang buong dalampasigang ito. Prinsesa, halos ilang araw na tayong tuloy-tuloy na kumakain ng seafood. Sawa na kami sa seafood. Mga sundalo ng kalaban. Araw-araw kayong nakasimangot. Parang ang ulam na ito. Kinakain na parang handaan sa lamay. General P, huwag kang tumayo lang na parang poste dyan. Nandoon mismo ang tungkod. Halika, sa ikalawang round ng marangyang handaan ng mga kabibe. Ang prinsesang ito may espesyal na trato. Kayong dalawa sa pinakamataas na antas. Yan aning, itigil mo na ang palabas mo. Ako, si Peixwandu, ay talo ng general. Pero hinding-hindi kakain ng pagkain mula sa kahihiyan. Ang kahihiyan kahapon. Ay hindi ko na ulitin ngayon. Ang kahihiyan kahapon. Paano ko nga ba malilimutan? Noong nilunok niyan ang isang tao kahapon. Ni buto hindi niya nailuwa. Tama nga, sinusubok niya. Ang dami ng pampalambot ng mga buto na naibuhos. Gusto niyang wasakin ng lubusan ang loob ko. Basta hindi ako magsasalita. Wala siyang magagamit na patunay. Hindi ako tatanggi. At hindi rin ako susuko. Pero General P, bakit namumula ang mukha mo? Bakit ka napakalapit sa akin? Umalis ka na. Kakaiba. Kahapon, pinahiran ko pa naman ng marami. Ng seaweed at pearl mud. Bakit ngayon? Medyo mamula-mula pa rin. Baka natural na formula talaga ito. Kulangan lang ang proteksyon sa araw. Ano na namang lason ang misteryosong salamangka na ito? Ano ba talaga ang binabalak niya? Ha? Naglalambingan ang balat. Nangahas siyang gawin ito sa akin. Itong lantaran at walang hiyang pakana ng magandang babae. Bakit hindi ko mabuo ang aking panloob na enerhiya?
It's sad, kahit medyo umitim ako. Hindi naman ako napaso o nagbalat. Mukhang may silbi rin pala. Ang pampaganda ng prinsesa. Wala ka talagang hiya. Patay tayo, patay tayo. Nilandi ng prinsesa ang general ng kaaway. Kapag nakarating ito sa imperyong lungsod, isusulat nila ito sa mga tala ng iskandalo. Bakit ang laso na ito? Ay napakasarap, nakakainis. Tinakpan ng bawang ang lamig. At piniga ng mantika ang tamis. Napakalalim ng prinsipyo ng laso na ito. Hindi kawawa ang pagkatalo ko, si Paik Suandu. Kumusta, hindi ba mas mainam ito? Kaysa sa araw-araw na pagkain ng tuyong rasyon. Sumama ka sa prinsesa. Siguradong masarap ang kakainin at mainom mo. Ayan, tama na iyan. Napakalaking bagay ba nito? Kailangan pa ba kitang utusan? General, ang labo mo naman. Una, gumamit ang demonyang babaeng iyon ng salamangka. Para guluhin ang iyong mukha at lituhin ang iyong isipan. Pagkatapos, sapilitan ka pa niyang pinainom. Nang malagkit at mamantikang lason. Bakit hindi ka umiwas? Walang katapusan ang mga pakana ng babaeng iyon. Tiyak na may binabalak siyang mas malaking sabwatan. General, magtiis muna kayo. Tiyak na sisingilin ko ang dugong utang na ito. Isa-isa hanggang sa huling patak. Napakasalimuot ng pagkakagawa ng duyan na iyon. Kapag ginulo ng isang tagalabas ang sentro ng bigat nito, tiyak na babagsak siya. Para sa kapakanan ng lahat, kailangan kong bantayan mismo ang lambat na iyon. Hindi dahil gusto kong mahiga roon, ha? Ito ang tunay na buhay na tanaw ang dagat. Habang may sweldo at bakasyon. Lian Qiao, paypayan mo ng kaunti sa kaliwa. Hindi tama ang ihip ng hangin. Prinsesa, kahit ipinatapon tayo, dapat pa rin tayong kumilos ng disente. Ang pagkakahiga ninyo ay, kapag nakita ng mga tagasuri mula sa imperyong lungsod, mapupuno ang 3 ulat ng reklamo. Nakasabit ito sa ere. Magkakaugnay ang magkabilang dulo. Ang duyang ito ay mukhang pahingahan lamang. Ngunit sa totoo lang, isa itong napakaalanganing bitag ng pisika. Kapag pinutol ang isang tali, ang taong nakahiga rito ay biglang mawawalan ng balanse at mapupunit ang kanyang balanse. Kahit sino ay pwedeng laslasin. Nangahas siyang ilantad. Ang ganito kapanganib na kahinaan sa harap ko. Hindi sapat ang puro tubig ng niyog. Lian Qiao, magdala ka ng mga kabibing na pulot natin kahapon. At pumunta sa nayon ng mga mangingisda para hanapin si Kiaking. Tingnan mo kung maaari nating ipagpalit sa mga sariwa at kakaibang lamang dagat. Halimbawa, hipon o malalaking sus. Opo, prinsesa. Pupunta na ako. Huwag na huwag ninyo siyang basta-bastang. Utusan ulit, prinsesa. Baka hintayin niyang walang tao. At tagain ang lambat na ito. Napakalamig na bodyguard. Gusto mo bang umakyat at subukan ang pang-2 taong bigat? Dahil ito ay dinisenyo ayon sa pag-aaral ng mekanika ng katawan. Humiga ka na roon. Tinitiyak ko sa iyo na malilimot mo ang alitan ng bayan at ng pamilya. Bihag ka na ngayon. Hindi ka karapat dapat gumamit ng ganyang kakaibang at malaswang pakulo. Siya na lang ang bahala magpahuli sa sarili niya. Tawagin mo ulit si Lolo Plum. Sinasabi nilang may misteryosong tao sa isla na bihasa sa pagtagong hindi na makikita pa. Isang henyo sa medisina at kakaibang lason. Lihim na paglapag sa isla. Kayang palabasin gamit ang bawang at mantika. Kayang palabasin gamit ang mainit na sabaw ng luya at pagkain mula sa dagat. Lason mula sa dagat. Ganyang lunas sa pagkain. Talagang di maiisip ng karaniwang tao. Misteryosong henyo sa lason. Paano naging siya ang nagluto ng inihaw na tahong na iyon? Talagang lason mula sa timog na hangganan. Ang matandang ito siguradong galing sa hukuman. Isang lihim na espiya na dumating para suriin ang lason. General! Sa wakas natagpuan na ng iyong tauhan. Kumalas na ang lambat na panghuli sa araw na ito. Tauhan ko. Sino ang nagpalapit sa iyo rito? Nakabitin man ang hukbong ito sa hangin. Pero basta't gagamit ang tauhan ko ng kutsilyo. Putulin ang 2 pangunahing lubid na sumusuporta rito. Babagsak ang babaeng engkantada at masasaktan ng husto. Pagdating ng oras, makukuha na namin, General, ang kontrol sa duyan. At mababago ang laban. Bobo ka ba at saka ka pa nagtago ng sikreto? Isang hilalang at sasama ang buong katawan. Kung padalos-dalos itong sisirain sa gitna, ang puwersa ng balik nito ay siguradong makakasakit. Sa'yo at sa akin. Napakapanganib ng bagay na ito. Ako mismo ang magbabantay ng mahigpit dito. Kung wala ang aking utos, walang sinumang lalapit. Sa kalahati ng duyan na ito. Nakuha mo ba? General, para lang mapanatiling ligtas ang tauhan mo. Ikaw mismo ang lumulubog sa panganib. Maghapon at magdamag mong binabantayan ang kama ng demonyang babaeng ito. Dakilang katarungan ng Panginoon. Ang tauhan mo'y talagang walang maidaragdag pa. Para masigurong matatag ang kampo ng mga bihag, hindi dapat pabayaang bumagsak ang depensa ng kaaway. Nang basta-basta,
Kailangang masiguro kung matatag ang duyang ito. Para hindi siya mahulog sa lupa. At ako pa ang iyong aabalahin at lolokohin. General P, nagbabantay ka ba laban sa hangin sa entablado? O tinali mo lang talaga siya? Ang magandang tanawin ng isla ko ay naging duyan mo pa. Nabuhol mo pa ng husto. Mukha tuloy itong track ng proyekto. Hindi matatag ang sentro ng bagay na ito. Kung basta puputulin, hindi lang may masasaktan. Baka mabasag pa ang mga kaldero at pinggan sa loob ng bakuran. Sinusuri ko lang at inaalis ang mga lihim na problema. Hindi naman masama ang pag-aalis ng mga problema. Ang higaan na ito ngayon ay kasing tibay ng pangarap ng magkapareha. Yan na ba ang tinatawag mong walang bakod na lambat? Kung gusto mong tumalon at bumaliktad, huwag mong kalimutan ang kilos. Anong hindi dapat kalimutan? General P. Ang pananggamong iyan ang tapang gamitin sa pagsalo ng tao. Talagang magagamit pa. Ikaw ha, huwag kang basta nagsasalita. Ang ganda ng araw na ito at biglang nagbago. Mukhang may darating na malakas na bagyo at ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Pasok ka agad. Kapag pumailan lang ang ganitong panahon, tiyak na may malaking sakuna. Sumunod ka sa akin. Hindi ko pa naubos ang iced coconut ko. Darating na lang bigla ang ganitong bagyo. Wala man lang babala sa panahon. Prinsesa, hindi kaya nainis natin ang Diyos ng dagat. Kaya galit ang dagat. Sa lakas ng ihip ng hangin, parang itatayo nito ang bubong. Mga puwit na lang, ilipat muna ang uling na brazier sa loob ng bahay. Huwag hayaang liparin at mapatay ng ulan. Masyado nang mapanira ang hangin na ito, Ate Aning. Ako na ang bahala magpatibay ng bubong ninyo. Sa loob ng 3 talampakan sa likuran. Pasok ang nanghihimasok, patay. Kuya Pe, ano ginagawa mo riyan? May dala akong waterproof na lona. Kung hindi pa natin itali ang bubong, lilipad na ang buong bubong na pawid. Paparating na ang unos. Walang kaguluhan ang hininga mo kahit kaunti. Sa ngalan ng pagsagip, sa pilitang pumasok sa tolda ng punong kuman. Nagsususpetsa ng may masamang binabalak. Anong tolda? Isa iyong pawid na kubo na tumutulo. Sili mo ay libre lang na taga-ayos ng mga sirang gamit. Bakit mo siya tinuturuan ng kahoy na pamalo? Hindi pwedeng pabayaan ang pag-iingat sa tao. Ang taong ito, 3 ulit nang nagpakita ng katapatan sa hukbo. Siguradong espiya. Ako ang anino sa dilim ng gabi. Ang pakay ay si Paix Wandu. Ang unos at ulan ang pinakamabuting pantakip ko. Iinumin ng aking espada ang dugo niya. Naku! Kahapon lang ako nagpalit ng bago. Siwid na panlaban sa araw at puti. Tapos inilagay pa sa ibabaw ng mga batong nasa dalampasigan. Purong mamahaling skincare yan. Huwag mo akong papatayin. Ano ba iyang bagay na iyan? Isang napakahabang safety rope. Hindi siya masasalud ng ulang ito. Sa katawan niya, dugo, bangis, at pumatay na layon. Isa siyang top class na assassin. Mamamatay tao. Nakapulupot na itim na damit na akma sa katawan. Hindi ba't isa lang iyang trip na uniforme panglangoy? Mahilig sa cliff diving. Ano ang cliff diving? Ang taong ito, nakatago sa lugar na ito. Tiyak naghihintay lang na lumapit ako. Isang bagsakan lang, siguradong patay. Anong patay na naman? Tingnan mo. Tinatapon na siya ng alon at puting bula. Iyan ang parang voluntaryong delivery sa pinto. Libreng lakas paggawa. Sayang naman kung mamatay siya ng ganoon lang. Naparito siya para patayin ako. Ngayon nga hindi na siya makatayo ng maayos. Papatayin lang niya ang isang manok, pagod na pagod pa. Kung bubugbugin mo siya hanggang mamatay. Sino ang tutulong kay Limo mag-ayos ng bubong mamaya? Kaya mo bang mag-isa ng 2 trabaho? Ate yan. Paano mo basta hahawakan iyan? Ang katawan ng isang di kilala na lalaki. Mag-ingat ka, may patalim dyan. Tingnan ko kung may dala siya. Pampainit sa ilalim ng tubig o kaya ay waterproof na supot ng pera. Panlarawan sa ilalim ng tubig o luma ng supot ng pera na panlaban sa tubig. Ha, ano iyan? Anong taon na ba ngayon? May dala pang papel na mapa at oil lamp. Ang detalyadong iginuhit sa ibabaw. Mukhang hindi ito kahoy na panukat ng tubig dagat. Grabe. Bumukas na ang palapag na may damo ng prinsesa. Puno na ng tubig ang singit. Hindi nakakayanin ang bubong. Kailangan na nating umatras. Pumunta tayo sa yungib ng batong nakalabas sa unahan para sumilong. Huwag mo akong pakialaman, isinama ko ang mga bagong tauhan namin. Tutol akong magsama ng isa. Tutol akong magsama ng isang assassin. Sa yungib na ito, malinaw na siya mismo ang naghahanap ng kamatayan. Sumunod ka sa utos ng general mula ngayon. Kapag nagising siya at naglakas loob na humawak ng espada. Ikaw naman ang magpakitang gilas sa pagmamasahe mo. Ipako mo siya sa pader.
Mga kasama. Irehi na yungib na tanaw ang dagat para sa pagsilong. Oy! Bilisan mo. Ang ulan na ito ay masyadong masakit kapag tumatama sa tao. Yung batong yung nasa harap. Yung isa-hisi na kuweba sa tabing dagat. Biglang nagbago ang panahon. Umaalo ng matindi ang dagat. Sa ganitong kalagayan, wala nang pag-asang makaalis. Natatantya pa niya kung saan nagtatago. Talagang hindi matukoy. Ginoo. Naipaliwanag na sa itaas. Kailangang mahanap si Aning. Kung mas mabuti pa bang mamatay kaysa mabuhay sa lugar ng pagkakatapon. Kung napakasaklap ng sinapit niya, may maiiwan pang buong bangkay. Kung mangangahas siyang magkimkim ng sama ng loob. Isang ilang na isla. Sagad sa lupit at panganib. Ang isang magulang na probinsyana na sana spoiled sa paghahain. Ngayon, gutom na sigurong lahat. Nibalat ng puno, nakain ng ubos na. Yumakap na sa poste ng wasak na templo. Umiiyak na parang basang sisiw. Umalis na tayo. Gusto kong makita mismo. Na umiiyak at lumuluha siya sa harap ko. Nakapulupot at nagmamakaawang nakakaawa. Bilisan mong pumasok, palakas ng palakas ang ulan. Mababa at malalim ang lupang kinalalagyan ng kuweba na ito. Selyadong-selyado ang loob. Kung paputukan o buhusan ng tubig ng kalaban sa labas, mahihirapan tayong makapalag. Ito ang malaking bawal sa digmaan. Anong kalabang hukbo? Si Bathala lang ang nagbubuhos ng tubig. Kung hindi ka papasok, mababasang parang basang sisiw ka na lang sa labas. Ihagis mo na lang sa loob ang libre kong pawis at sipag. Masyado ng delikado ang huwad na pangakong ito. Sabi ay si na kuweba sa tabing dagat. Wala man lang puwang para makatalikod. Yan Aning, huwag kang basta-basta makulit at mapilit. Bagaman napapasunod mo ako. Pero hindi ako papayag. Mapahiya ng husto ang katawan ko. Kuya, nag-ielo na ako at hindi ko na maigalaw ang mga kamay at paa ko. Lamig na lamig ang buong katawan ko. Parang magiging yelong pamalo na ako. Sino ba ang magpapahiya sa iyo ng walang dahilan? Huwag kang kumapit sa poste na parang mailinya ng kuryente. O hindi. Huwag kang maingay. Mainit-init naman ang katawan mo. Sandalan mo ako sandali. Ituring mo na lang na bayad mo. Sa entrance fee ng SEC na kuweba. Tiyak na nagsanay siya ng isang uri ng nakakaakit na masasamang sining na sumisipsip ng enerhiya ng tao. Magkadikit ang mga balat. Pumasok ang ginao sa mga buto ko. Ang proteksyon kong tunay na lakas ay biglang lubusang nawalan ng kontrol. General P. Ang bilis ng tibok ng puso mo. May sakit ka ba sa puso? Bukas, magpahain si Meng ng kaunting sopas na may damong dagat para sa iyo. Para naman may pang-init ang katawan mo. Lahat kayo, lumayo kayan Aning. Hindi pwedeng maglapit ang lalaki at babae. Agad kang bumaba sa akin. Ang lamig. Huwag kang gumalaw. Sobrang lamig. Ang AFC na kwartong tabing dagat na ito. Bakit walang init? Malamig, basa, at mahalumigmig ang loob ng kuwebang ito. Kung hindi ko ipairal ang kung anong abilidad na pampalaban sa lamig. Sa ganito kahina niyang katawan, tiyak papasok ang ginao sa loob niya. At babaligtad ang daloy ng dugo at lakas. Ginagawa ko ito para iligtas ang buhay ng batang bihag. Talagang hindi ako nadala ng pang-aakit ng demonitang ito. General P. Ang ganda ng dibdib mo. Bilang mabuti ring panakip sa unan talagang pwede. 5 bituin na papuri. Yan Aning, tumigil ka sa kalokohan mo. Bakit nga ba ang lambot ng panakip sa unan? Talagang walang silbi ang mga tauhan ng general. Babantayan mo lang ng husto. Nahila ka na ng demonitang iyon sa lungga niya. Ika-4 na taon ng Jianyuan tag-init. Ang pagbabagong anyo ng demonitang babae sa ilalim ng langit. Hinatak ang general papunta sa bangin. Nag-iisa at walang kasama. Nagkakasya ang mga balat sa isa't isa.
Malinaw na napahamak na ang puri ng general. Tandaan mo, ako ay palihim na nagpapasabog ng punla. Tapos hinampas ng alon hanggang mahilo. Pagkatapos ay naihila pa sa isang kuweba sa bundok. Kaya pala ganito. Akala ng target na inaangkin ko ang lugar niya. At ibinalik ako sa pinangyarihan ng kaso. Napakatamis at napakalamig. Ito ba ang hirap ng buhay sa lugar ng mga ipinatapon? Ang sabi ng pinuno ay isang biyahero ito. Gawaing impyerno na walang balik. Pero bakit ganito kainganyo ang impyernong ito? Kailangan ko pa bang magpanggap na asasin? O baka pwede nang maging tagasalba sa tabing dagat? Hindi masamang terhan. Akala ko noon ako ay ikinulong. Sa ilalim ng aking liblib na islang ito. Lagi akong nag-iisip ng taktika ng hukbo. At ng paghahanap ng pag-asa. Pero ngayon, mukhang ako ay kusa lang na sumuko. At pinili ang buhay na bantay sa tahanan. Ang init na hatid ni Yan Aning. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Ay, tumigil na pala ang ulan yung matagal. Esan, tumigil na ang ulan. Ikaw. Ang 2 taong duyan ko sa tabing dagat. Ang lakas naman ng hangin. Baka masira ang retirement assets ko. Hindi kaya matumba ang buong balangkas. Lian Qiao, dali, tingnan mo ang duyan ko. Sa paningin niya, ang general na ito ay talo pa. Sa isang simpleng higaan na hinabi sa lubid. Ang higaan ko, ang duyan ko sa tabing dagat. Huwag na huwag kang babagsak. Talagang sulit ang retirement assets ko. Ang kalidad ng gawa nito. Kahit 10 bagyo ay hindi makakayang tumbahin. Ang lalaking ito, nakasing taas at kasing tikas ng general. Sa puso ng demonitang ito ay talagang mas mababa pa sa isang bunto ng lubid at basahang marumi. Malamig ang simoy ng maagang umaga. Ayusin mo ang damit mo. Ang duyan na ito ay pinatatag ko mismo sa loob ng hukbo. Ginawang sobrang tibay. Kaya natural na hindi ito basta babagsak. Pei Baozhao, grabe ka talaga. Talagang henyo ka sa pagtatayo sa isla. Halika, halika. Para masuri ang kalidad ng gawa mo. Kailangang subukan natin ng isang beses. Ang karanasan sa pagtulog matapos ang lindol. Sa harap ng napakaraming tao sa malawak na bulwagan ng tang. Hindi dapat magkahalo ang lalaki at babae. Lalo na't ang layag na ito ay basang-basa sa ulan. Napakadulas. Ay nako. Aray. Huwag kayong gagalaw. Bumula na ang aking loob. Kung sakaling may kalabang hukbo na sumalakay ngayon, ni hindi ko na magagawang bumunot ng espada. Wala nang magawa. Ang pinapaira ng estratehiya ay ang puso. Yan Aning, panalo ka. Ako, si Pei Xuandu, ay tuluyang nailubog sa baybaying ito. P. Baozhao. Mukhang maaasahan ang dibdib mong iyan. May built-in shock absorption feature. Sleep test experience, full score. Ikaw. Ikaw, babae ka, talagang walang hiya. Ano bang klaseng sistema iyan? Bakit minamadali mo pa? Purihin ko lang ang katawan mo, hindi ka na pala masaya. Ngayon, kulang ang panggatong. Ako na ang magpuputol ng kahoy. Walang pwedeng lumapit sa bunto ng kahoy. Sa loob ng 3 hakbang. Ha ha ha. Ang diwata, sa ilalim pa ng araw talagang ang ginagamit ang mahiwagang kama para sipsipin ang enerhiya ng general. Mukhang namumula ang mukha ng general. Malinaw na tinamaan na siya ng lason. Kailangang maipaghiganti ito ng inyong lingkod. Prinsesa, prinsesa. Tingnan mo ang dagat. Napakalaki ng entablado. Tingnan mo. Sa aming resort sa isla. Ang unang bagong taba at alagang tupa. Siya pa mismo ang dumating sa pinto. Ano ba talaga itong ligaw na lugar na ito? Wala man lang tuloy-tuloy na. Kalsadang bato. Ang hamak na si Yan Aning. Siguro ay noon pa. Naging tuyong bangkay na dahil sa hangin dagat. Lahat kayo magsipagpakita ng sigla. Pag nakita si Yan Aning, kailangang ilabas ko ang pangsosyal na aura ng mahal na babae mula sa imperial na lungsod.
Gusto kong masdan siyang umiiyak, humahagulgol, at lumuluhang nagmamakaawa. Nakaluhod at nakikiusap ng kawawa. Mga yabag. Mabigat at magaan ang mga hakbang. Mabigat ang hininga at magulo ang isip. Pero marami ang tao. Ano ang dapat katakutan? Hindi ba sabi nga lang ni Lian Qiao kanina? Isang malaking taba ang dumating. Pumunta ka at punasan ang mesa. Maghanda kang tumanggap ng bisita. Yan, Aning. Ikaw na kriminal na kinuhaan pa ng titulo. Tingnan mo ang tinitirhan mo ngayon. Itong kubong may pawid. Naku, naku. Hoy, wadalagang mataas. Ang matanda ay galing pa mula sa malayo para inspeksyonin ang trabaho. Nakapagkain na ba kayo? Payak na pagkain. Akala mo ba sa ganitong mabahong? Mga uod sa dagat ay matatakpan ang pagkadurog ng loob mo. Sa imperial na lungsod, anong klaseng mamahaling pagkain ang hindi ko pa natikman? Mga bagay na gawa-gawa lang ang ganito. Nandito na rin naman kayo, wag na kayong mag-artista. Ganap na purong likas na malaking asul na dragon ito. Ikaw sa masamang lugar na iyan sa imperial na lungsod. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili. Ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Gusto mo bang gamitin ang kasumpa-sumpang bagay na iyan? Para lasunin ako. Ang ganda, di ba? Sa takdang oras na ito, perpekto ang lambot at sarap ng karne. Sa ganitong oras, talagang kulang sa pino. Masyadong magaspang ang timpla. Wala man lang kahit isang magandang plato na gawa sa puting jade. Talagang hindi ka mapagwika ng katuwiran. Ang ganitong uri ng baluting uod sa dagat. Matigas ang balat na parang bakal. Komplikado ang loob na estruktura. Ang pamamaraang ginamit ni Yan Aning kanina. Mabilis nga ang pagpili ng karne. Pero hindi sapat ang katumpakan. Kaya may naiwan pang pirasong sira. Kung ako ang magbabalat, mas mabilis at mas kumpleto sigurado. Pei Baoying, bakit mo ba ginagawa yan? Hindi pa oras ng kainan mo. Ang pamamaraan mo kanina, sabog-sabog ang pagkabiyak ng baluti. Sa pakikitungo sa kaaway na may baluti, dapat direktang tamaan ang gitna. At wasakin ang depensa nito. Ang ulam na ito ay para sa iyo. Ayos, General P. Magsisimula na ito. Mula ngayon, ang seafood cook ng Resort Village. Ikaw lang ang babagay. Enye. Ay sus. Sabi ng prinsesa. Ang dumating ay panauhin. Hindi pwedeng hayaang. Magutom tayo rito sa bakuran. Sakto lang ang lutong kakaluto. Sabaw na may hipon at gulay dagat. Haluin at inumin na. Napakasarap. Mas masarap pa sa sabaw ng drunken immortal sa imperyong lungsod. Masigit pa sa 10 beses ang linamnam. Kayo talagang mga walang lakas ng loob. Sobrang napahiya na ako. Ginanghua. Huwag kang tumayo lang dyan. Bayaran mo na ang bayad sa panuluyan. Padadalhan din kita ng isang mangkok. Ang ganitong bango. Maliwanag at malinis, pero mayamang-mayaman ang lasa. Siguradong isang nawala ng panggagamot na putahe ito. Ang dumating ay titigil muna. Iulat mo ang pangalan mo. Hindi naman kasing lupit ng sinabi ni Pei Baoye. Siya si matandang Dr. Meng. Papasukin mo na siya. Sakto, naluto na ang nilagang manok na may nyug ko. Hayaan mo siyang tikman kung may lason. Tamang-tama. Ang sabaw ng nyug na ito ay matamis at malambot ang lasa. Pwede pang magpasigla ng katawan. Sama ng laman sa nakakapanatiling init at lamig. Talagang walang tatalo. Ito na talaga ang hiyas na walang kapantay para sa pagpapalakas ng katawan. Mahal na prinsesa. Ano ang tawag dito? Tinatawag lang itong nyog na manok. Kung gusto mo, pag alis mo, magbaon ka ng 2 mangkok. Ang nyog na manok ay banal na gamot sa pagkain. Ang prinsesa ay talagang bihasa sa panggagamot. Maging ang mga doktor sa korte ay lubos na. Napapayo ko sa nakalalasing na sabaw na ito hanggang sa kumalma ang isip. Yan, Aning. Gaano pa ba? Karami ang tagong paraan mo. Itinapon mo ang espada at iniwan ang misyon. Ano na ba talaga ako ngayon? Uy, ikaw din pala ay sumasabay sa alon. Pero medyo mabigat ang tabla mo. At mali rin ang tindig mo sa pagsampa. Hindi ako nandito. Para ibuka ang 2 paa. Pantayin ang balikat. At ibaba ang sentro ng bigat. Para ngayong nakatayo ka sa kabayo. Pero kailangan may konting pagbaluktot. Ngayon mismo. Umakyat ka. Ang pakiramdam na ito nang hindi umaasa sa panloob na lakas. Na makalipad lang sa hangin at makalakad ay mas nakalalasing pa kaysa pumatay ng tao. Ginangyan, desidido na ako. Hindi na ako magiging espiya. Mananatili ako sa baybaying ito. Bilang isang tagapagligtas. May kinabukasan. Kainin man at terhan, may isahod na walang katiyakan. Isang punong-puno at pinaka-epektibong espiya. Natumba pa nga sa tubig habang naglalaro sa tabla.
Talagang kahihiyan ito sa aming mga bantay sa dilim. Ako lang ang patuloy na nagtitiis at nagkukubli. Kapag naipis ko na ito, at matapos ang ikatlong lambat na inihabi, maaari nang tuluyang masira ito. Na misteryo ng lambat ng langit at lupa. General, sandali lang po kayo. Napakaganda ng kanyang kilos. Gamit ang alon bilang takip, gumagalaw siya ng tahimik at mabilis. Talagang malaking problema. Hindi siya tumitigil sa paglapit kay Yan Aning. Mukhang gusto niyang samantalahin siya para makaiwas sa panganib. Hindi pwedeng maging kampante. Yan Aning. Huwag mong isipin na dahil dalaga ako, maaari mo akong lokohin. Narito ako para makipag-usap sa iyo. Ako ay... Basta ang pakiramdam ko lang. Medyo kahina-hinala ang hangin sa islang ito. Nakakapal at nanunuyo ang balat kapag tumatama ang hangin. Nga. May ultraviolet pa at hangin sa dagat. Pwedeng gawing parang tuyong balat ang isang magarang dalaga mula sa imperyong lungsod. Hanggang maging mukhang balat ng lumang puno. Ang malagkit na itim na iyon sa mukha mo buong araw. Ano ba talaga iyon? Bakit araw-araw kang tatakbo ng kung saan-saan sa dalampasigan? Pero ni Katiting, hindi ka pa rin nasusunog sa araw. Ang ibig mong sabihin, ang aking sariling likas na kagandahan. Si Whitfield na panangga sa araw, hindi puti. Ha! Gusto ring subukan ni Hwa Yong-siu. Basta sinusuri lang ng dalaga ang kung ano ang nasa harap ko. Ang saloobin ko sa mga bagay na hindi ko pa nasusuri ay, masdan muna natin. Kung ito ay isang marumi at barat na bagay, kailangan ko pa itong sulatan at ipadala pabalik sa kabisera. Para masubukan mo ang isa mong kopya. Pwede ang pagsubok. Pero, ito ay pinagpaguran ko. 74 na araw. Isang pambihirang produkto na ginawa ko. Ang presyo nito, hindi basta mura, ha? Miss Hwa, isinasaalang-alang na dati tayong magkasama. Sa ugnayan natin noon sa kabisera. Sa ugnayang iyon sa kabisera. Ang sariling seaweed pearl na putik na pangsalo sa araw. Ituring mo ng 100 pilak bilang bayad sa pagkakaibigan. 100 pilak, Yan Aning. Akala mo ba, ay ang pulang pampaganda ng imperial na klinika? Sa iisang pirasong ito, na naglalabas ng berdeng putik na amoy dagat. Parang nangungupit ka na lang ng pera. Kung sa mahal ka, ayos na. Dahil pinagpuyatan at pinaghirapan ko ito. Matapos ang napakaraming hirap at pawis. Kung gayon, Miss Hwa, kung mas gusto mong magaspang at kumupas ang mukha mo, habang kumukupas ang kinang ng kagandahan mo, ayaw mo ring masayang ito. Huwag mong gamitin ang itsura mo para asarin ako. Ipinanganak akong likas na magandang dalaga. Kahit wala nang ganitong magaspang na bagay, mas maganda pa rin ako ng daan ulit kaysa sa babaeng probinsyana mo. Lumapit si Lian Qiao. Anong kalokohan iyan, prinsesa? Dahil ayaw na ito ni Miss Hwa, hindi pwedeng sayangin ang ganito kagandang bagay. Narito ang prinsesa mo ngayon, buong pusong maawain. Gagawa ako sa iyo ng buong set ng pangangalaga sa mukha. Sa loob ng 3 araw. Sisiguraduhin kong ang maliit mong mukha ay kasing kinis ng itlog. Ang pinakamagandang babae sa imperyong lungsod ay kailangan pa ring manatiling maputi at makinis. Wag po, prinsesa, kahabagan mo ako. Ayokong magmukhang maputla at berde ang mukha ko. Mukhang may lason iyan. Kung pati ang hamak na anting-anting na iyan ay mas maputi pa sa akin. Paano pa ako makakapalag sa hanay ng mga mararangyang dalaga sa kabisera? Hindi pwede iyan. Hinto. Tama na. Aray. Ay. Ano ba ang ginagawa mo, Miss Hwa? Hindi dapat dikit ang lalaki at babae. Pati ang babae ay kailangan ding panatilihin ang distansya. Bigyan mo ako ng 100 pilak at ayos na ang 100 pilak. Susulatan kita ng utang na papel. Ito ang putik ko. Sino ba ang nagsabing berdeng bulok na putik yan kanina? Hindi na ako bebenta, itatabi ko para kay Lian Qiao. Yan Aning, ikaw na mga ngalakal na dayukdo. Bibigyan ko ng 200 liang ang binibini. Bilisan mo at ibalik mo ang mukha ko, masakit na. Ang sundalo ay walang talim na dugo. Isang banga lang ng berdeng puti. Pero napahinto pa nito ang kampo ng kalaban. Mahal na dalagang ginto. Lubusang nawala ang isip at dangal. Ang paraan niyan Aning sa pagkontrol ng puso ng tao. Talagang hindi matantya. Ang mga tauhan ni General ay matagal nang napalibutan ng bitag na parang lambat ng langit at lupa. Naayos na hanggang 2 antas. Hindi lang nito mapapaloob ang mga mangingisda. Pati ang hipon ay hindi makakatakas. Ay naku, ay naku. Jingyu, napakahusay ng kamay mo. Ang inisyal na disenyo na ito. Ang hugis ng pasukan na ito. Mas maayos pa kaysa sa sketsa ko. Para ipakita ang ambag mo sa holiday resort sa isla. Ang pambihirang ambag na ginawa mo sa unang yugto. Naiisip kong igawad sa iyo ngayong buwan. Ang gantimpalang pinakamahusay na masipag na manggagawa. Nakakahiya at nakakabigla. Ang tapat kong bantay na bakal na puso ay niloko ng isang salamangkera. Ginamitan ng isang basyo ng kabibe para mabili. Sinisira niya ang loob ko. Pero ang kabibe na ito
Talagang napakakintab ng napakinis na bahagi. Ate Anning, tingnan mo ako ngayon. Anong maganda ang nakuha ko? Ate Anning, ang mga isdang kinuha ko. Pero sumisid ako sa malalim na bahagi. At doon ko sila nahuli. Pinakamataba at pinakamasarap ang laman. Ihawin ko iyan para sa iyo mamayang gabi. Pakiusap naman, Kuya Pei, bigyan mo ako ng konting luwag. Nilulubog pa rin ang isda ko. Nagpagod si Limu. Ilagay mo na lang ang isda sa tapayan ng tubig. Ilagay mo agad ang isda. Nawawala. General Pei, ano na namang kalokohan ang pinagsasabi mo? Mabait lang ako. Nagpadala lang ako ng libreng sariwang dagat para rito. Bakit ka lagi nagpapost na parang gusto mong lamunin ang isang tao? Hindi naman taga rito. Pero palagi kang nagpapanggap sa ngalan ng mga iniaabot na regalo. Para mapalapit ka kay Yan Anning. Ang totoo, gusto mong nakawin. Ang pamumuno ko sa kampo. Napakaingat na taktika ito ng pagsakma sa puso. Hindi ko kailanman hahayaan na ang buhay at kamatayan ni Yan Anning ay mapasakamay ng ibang tao. Mula bukas, bawal ka nang tumanggap ng isda niya. Ilang pirasong isda lang. Huliin ko rin iyon mismo. Ang seryosong mukhang bodyguard. Baka nagsiselos na. Nasa loob na ng ambush zone ang pangunahing pwersa ng kalaban. Walang hangin. Banayad ang agos ng tubig. Mga 2 zhang ang layo. Patayin! Narinig mo na. Ang kaluluwa ng inihaw na seafood na ito. Nasa init ng bawang na ito. Kapag uminit ang mantika ng 6 na puwento, ilagay ang tinadtad na bawang. Kapag kumalat na ang bango, agad alisin sa apoy. Kung hindi, magiging mapait. Aking. Iabot mo sa akin ang kabibe na iyan. Pakita ko sa iyo ang tama. Sige, Ate Anning. Lahat ay nakatingin ng mabuti. Eksklusibong lihim ko ito. Mga karaniwang isdang walang dating lang naman. Pero naglakas loob pa ring dalhin para ihandog. Naku, ang hirap. Bluefin ginto isda. Nagkaaberya na ba kayo? Hubarin ang baluti. Butasin ang buto. Higupin ang litid. Bawat palo dapat malinis at eksakto. Saka lang maipapakita ang lakas ng aming Panginoon. Mas direkta pa kaysa sa kapitbahay na tsismosa. Ang kamay ng paring bato sa dagat. Mas matindi pa. Ang galing ng pagkakagawa. Ngayon, dagdagan kita ng 2 malaking hita ng manok. Aking, parang henyo ka sa pagsasaka. Ang tamis at sabaw, saktong-sakto. Dalhin sa imperyong lungsod. Pwedeng ibenta ng 10 tael na pilak bawat isa. Ang galing talaga ng paraan ni Ate Anning sa pagpapausbong. Mukhang kumita na tayo sa unang batch na ito. Sa susunod, may matitikman pa tayong matamis na melokoton. Ate Anning, tutulungan ko kayong maghakot ng tubig. Ilagay mo muna ang suplay ng tubig ng looban. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag ka munang magmadali, Kuya Pei, pumili ka lang dahan-dahan. Mangingisda muna ako. General Pei, ang balangkas mo sa pagtatanggol ng pagkain. Kung hindi nila alam, iisipin pa nilang ikaw ang may-ari ng bakuran na ito. Hindi ang ibig kong sabihin. Nag-iingat lang ako sa kaligtasan ng mga taong banyaga. Bilang bihag ng kapwa mo. Ang paggawa ng ilang mabibigat na trabaho ay nararapat lang. Ikatlong taon ng Jianyuan Taglagas. Sa tulong ng mahiwagang galing ng demonya, lubos na winasak ang loob ng general. Ang general ngayon, hindi lang pumapayag maging alila. Palihim pa ngang ipinagmamalaki ito. Nakakahiya ng todo. Mahal na Hua. Bakit ganyan ang ayos mo? Ano, may multo ba o nakakatakot na halimaw? Gumastos ako ng 200 tael para dito. Bumili ako ng panangga sa araw. Siyempre, dapat sulitin sa ilalim ng araw. Lian Qiao, dalhin mo ang asarol mo. Kasama ko sa dalampasigan. Ang mga kabibe na nahukay ko ngayon. Siguradong mas malaki pa kaysa kay Yan Anning. Lian Qiao, tingnan mo nga. May nahukay ako. Isang malaking balong kabibe. Ang asin niyan, ang babaeng taga-baryo ni Yan Anning. Hindi kailanman makakahukay ng ganito kaganda. Si Hua ay isa lang. Karaniwang kabibe. Mag-ingat ka. Puro putik ang laylayan ng palda mo. Nakatutok na ang target. Layong 30 zhang. Hanging timog silangan. Tama agad sa unang tira.
Ang galing ng pagkakagawa. Tagapagligtas ng mga nakalubog. Ikaw, hindi ka ba sasagip ng tao? Talagang labag sa langit at lupa. Ang pagprotekta sa target ay mas makapangyarihan pa kaysa pagpatay. Mas nagpapakulo pa ng dugo ang target. Ito ba ang pakiramdam ng pagkakontento sa moralidad? Kahangahangang gamit ng barko ng kaaway. Mukhang espiya ito mula sa imperyong lungsod. Kapag umurong ako, bubuksan ko ang depensa. Tatabunan kita habang umatras ka papasok sa bangin. Makulay na habi. Gintong kawayan na wooden armor plate. Ang setup at ayos na ito. Huwag kang mag-alala kahit may daan silang elite. Hindi rin nila malalagpasan ang depensang ito. Anong ikakakaba mo, hindi naman ito hukbo ng kaaway. Maliwanag na kusa nilang dinala ang sarili nila rito. Super kapal na tupa. Luho na pamamangka at pantalan, 500 tael. Isay na tiket sa paglilibot sa Golden Beach. Isang tao, 100 tael. Buffet na inihaw na pagkaing dagat. Sa pilitang bayad na set meal. 1,000 para sa 2 simula. Kumikita na tayo. Pangpundong kapital para sa resort ng Holiday Village. Ayan, dumating na sila. Ang sundalo hindi sumusugod ng duguan. Hayaang ang kalaban ang gagawing panukat. Ang tupa na nakatakdang katayin. Yan, Aning. Ang galaw mo, mas malupit pa sa laso ng Southern Frontier. At delikado pa ng 100 ulit. Kung ganoon, kailangan ko bang tulungan kang singilin sila? Para sa bayad sa pagpapahinga ba? Sama ka sa akin para salubungin ang mga bisita. Kung hindi ko sila mapigan ng husto, hindi na ako siyan. Itong mapanlin lang at mabagsik na napakalayong isla. Kahit ang ihip ng hangin, may dalang hambog at nakadudiring amoy. Gusto kong makita mismo. Ang mapagmataas at mapangahas na si Ian Aning. Ngayon ba ay, sa gutom ay buto na lang ang natira. Dumating na ang pinuno ng kalaban. Nagpapanggap na walang nangyayari. Walang nikatiting na lakas. Pero ang mga bantay sa likod niya ay pawang mga bihasang may dalang gulok. 3 hinga lang ang kailangan ko. Bago ko pa mapaamo ang kalaban, mapasuko ko na ang hari. Anong hari ang sinasabi mo? Iyong bag na may pera na umaalis na. Halika, umuwi tayo sa bakuran para ipaghanda siya ng pinakamataas na uri ng salubong at pampalamig na set. Yan, Aning, ang akusado. Mula sa hukuman. Espesyal na dumating ang opisyal na ito para magsiyasat. Bakit hindi ka pa lumuhod agad at salubungin ang utos ng kanyang kamahalan? Gusto kong makita mismo. Kung gaano kasarap ang buhay mo ngayon. Maligayang pagdating. Iyay resort sa tabing dagat ng Golden Beach. Kaginoo. Mukha po kayong nainitan ng husto. Subukan ninyo ang purong natural na iced coconut jelly. Nakakalinis ng init ng katawan. Huwag po kayong magpanggap na matapang sa ganitong nakapapaso na panahon. Isang lagok lang ng malamig na preskong inumin. Palalayain ko kayong lahat bilang mga takas na bilanggo. At nagawa mo pang magpasikat sa ganitong liblib na isla. Ang mga pirasong lamang dagat na ito. Lahat ay ipinagbabawal na gamit. Ako ang opisyal na tagamasid. May kapangyarihan akong kumpiskahin ang lahat ng kontrabandong gamit. May tao, kunin ninyo ang mga platerong ito ng pagkaing dagat. At ang lambang duyan na iyan. Lahat kukunin ng opisyal na ito. Ilipat sa barko ng pamahalaan. Kapag ginalaw mo siya kahit 1 pulgada, ipinapahamak ko ang buong hukbo mo. At lilipulin ko kayo sa baybaying ito. P. Bauzhao. Huwag kang basta sumigaw na parang papatay ka kaagad. Paano kung matakot natin ang ating marangal na panauhin? Alam mo ba kung paano magpakita ng paggalang at yumaman? Ikaw pa, tinatangka mong agawin ang aking jade fan. Ano ang ibig mong agawin? Ito ay katumbas na kabayaran. Halika rito, Kopang Kui. Bibilangin natin ang gastos mo kanina. Sa resort ng Holiday Village. Yung katatapos lang na lumang balon na ice spring. At ang premium na coconut garden sa Watertown. Isama mo na ang halagang 100 liang bilang pagkakaibigan. Yung bangka ninyong sirang kalawangin. Na nakahimpil sa dalampasigan ko. Bayad sa pagpapahinga, 500 liang. At yung mga tauhan mo na nakapanira lang kanina. Nasira ang dayaming bakod sa tarangkahan ng bakuran ko. Pinsala sa kapaligiran, 200 liang walang tanong. 100 liang bawat isang nyog. Iyan ay pang hold up na. Ni 1 sentimos ay hindi ko ilalabas. P. Bauzhao. May gustong kumain ng masaganang pagkain ng hari. Ayon sa mga alituntunin ng inyong hukbo. Paano ninyo ito ayusin? Ayos lang ito ayon sa batas. Ihiwalay ang kanyang 4 na paa. Pakainin ng isda sa dagat. Babalik pa ba ako nang hindi kayo binabayaran? Kabuang 1,000 barya. Nakatipid ako ng 800 barya. Sukli ninyo ay 200 barya. Malinis ang pera at paninda. Nawa ay maging maayos ang pananatili ninyo sa pulo ng mga ipinatapon.
Makalipas ang isang hapon na hindi malilimutan. Walang sandata. Walang patalim. Walang dugong dumanak. Isang sirang lumang papeles lang ang kailangan. Isang sirang lumang papeles lang. At mapapahiya ang general ng kalaban at mauwi siyang wala ni isang kusing. Lumuhod at magmakaawa. Ayon sa sining ng digmaan, ang layunin ay mapasuko si Yan Aning. Ano ka ba talaga? Ano nang sinasabi mo? Sa resort naming pulo kapag nagsimula ang pondo, tapos na ang pasok mo. Handa na si Lian Qiao magbukas ng negosyo. Kawawa naman. Talagang kawawa. Ang opisyal na ito ay kawani ng korte. Paano ko naman matitiis ang ganyan? Panloloko mo sa isang ipinatapon. Bumibili at nagbebenta si Ginoong Kui ng kusa. Nakakaubos ng hininga ang hangin sa tabing dagat na ito. Hindi ko pa nga kayo nasisingil. Kung sa tingin ninyo ay mahal, di huwag na kayong huminga. Ay si Ginoong Kui pala. Parang malaking aso ang asta mo sa imperyong lungsod. Paano pagdating mo sa pulo, naging? Hindi mo nga malunok ang malamig na niyog. Tapos dito ka pa nagwawala. Binibining Hua. Paano ka naging ganyan kamukhang probinsyana? Itong berdeng putik sa mukha mo. Ano na naman yang halimaw? Hoy, tinapay na kanin. Tawag dito. Purong natural na pampahid na may damong dagat at perlas laban sa araw. 200 barya lang ang ginastos ko. Para lang makuha ang tunay na produkto. Tingnan mo ang mukha mong maputla. Mukha kang pinadapa at pinaitim sa sunog ng insenso. Malamang tinamaan ka ng hangin sa dagat ng todo. Nilagyan pa niyan aning ng isa pang patong. Kolektahin sa kanya ang 300 barya. Umalis ka na pagkatapos, umalis ka na rin sa harap ko. Sinisikap ninyong maghati ng yaman at pumatay ng tao. Yan aning, huwag kang maging palalo. Bilang taong may tatak ng parusa at ipinatapon. Talaga. Lakas loob mong kumain ng dambuhalang hipon sa isang ligaw na pulo. At pampalamig pa ng isda gamit ang mga tipak ng yelo. Kumuha ka pa ng upahang bantay na dating general ng bansang kaaway. Iyan ay lubhang matinding paglabag sa batas at sobra sa tungkulin. Isusulat ko agad ito at ipapadala sa imperyong lungsod para hagupitin siya sa hukuman. Ipapaalam ko sa emperador na kayo sa pulo ay nagpapakasarap ng todo. Tiyak mahuhuli ka sa kasong panlilinlang sa pinuno at pagsuway sa kautusan. Buntot ng paghihimagsik at kasong bitay. Kayong lahat ay dapat mamatay. Nagkalat ng chismis. Sino ang nagsabi na ito ay pagpapasasa? Ikaw na mangmang at mahilig sa pasosyal na sulat. Alam mo ba? Ang inihaw na dakilang dragon, na nilagyan ng bawang at mantika, ay para mangibabaw ang lasa ng dagat. Isang ulam na nakakapawi ng lamig at napakasarap. Ginawa iyon para gamutin ang matandang pinsala ni General Pei. Ang komplikadong sakit pagkatapos ng digmaan na sumira sa daluyan ng dugo. Paano naman ang pampalamig na isda? At yung 2 taong nakasabit sa higaan. Itinuturing din ba iyan na lunas? Ang pampalamig na bagay na iyon ay para pigilan ang marahas na apoy na lason sa loob ng katawan ni General Pei. Mas lalo ng pambihira ang hanging duyan na pangpagaling ng buto. Isang matagal nang nawawalang paraan ng pagpapagaling sa mga butong bali sa nakasabit na duyan. Pangmatagalang lunas sa lumang pinsala sa gulugod. Naupo si Miss Yan sa pagligtas ng tao. Dito, ang puso at dugo ang sukatan at napakalalim ng prinsipyo ng medisina. Sino ka para bastusin siya at sabihing nagbabalak siya ng pagtataksil? Ginoong Kui, tingnan ninyo. Para lang magpagamot. Naubos ko ang ipon ko. Kagagaling mo lang sa mahabang pagsigaw at pag-iyak. Nabigo ang pagsusuri ng pangunahing manggagamot. Malubhang panggugulo ito sa gamutan. Ikaw ano ba ang gusto mong gawin? Bayad sa panggugulo sa gamutan. Parusa sa pagkasira ng dangal ng kilalang manggagamot. Dagdag pa ang paninirang puri. Isang halaga para sa pagkawala ng pangalan at dangal ng sambahayan ng imperyo. Dagdagan pa ng 500 liang. Wala na. Nandito na lahat. Hindi ako makakabalik sa kabisera. Pati pamasahe sa bangka ay naubos na. Salamat sa malasakit ni Ginoong Kui. Libre at bukas ang dalampasigan sa islang ito. Nawa matulog kayo ng maayos ngayong gabi sa sahig. 13 liang. Ang kabuhayan ko sa loob ng 10 taon. Bruha. Puro baliw yata ang mga tao sa islang ito. Ikaw. Mukha kang mabigat. Huwag kang magpigil. Ano ba ang gagawin mo? Magligtas ng buhay. Medyo magaan ang unahan ng surfboard. Madaling matumba. Kapag nabasa ng tubig ang uniforme mo. Sakto lang ang bigat. Mas ligtas. Hindi kami kumilos ng kahit isang kawal. Ni isang utos na pumatay ay hindi ko binigkas. Ang kautusan ng pagpaslang. Yan aning. Sa ilang salita lang at ilang sirang talaan. Napayukod mo ang mga mataas na opisyal ng kalabang bansa. At nilustay ang kanilang kayamanan. At ang hirap na inubos nila sa pagtiis. Ganito ang pagpatay sa tao ng walang awa. At ang malisyosong pakana na walang dugo ang sandata. Talagang bihira ito mula noon hanggang ngayon. Mga kasama, ang panimulang pondo ng proyekto ng bakasyon ng baryo sa isla. Ganap na nakapwesto na.
Ngayong gabi, mag-iihaw lang ako ng kamote sa bakuran. At hihiga sa rocking chair. Dahan-dahan kong bibilangin ang malaking halagang ito. Walang sinuman ang dapat manggulo sa akin. 120. 500 liang. 12 liang. Talagang mabuting tao si Ginoong Kui. Hindi ito tagapagsuri ng hukuman. Malinaw na taga-ubos lang ito ng pera. Pagkatapos ng malaking tagumpay ng general ng Kalabang Hukbo, wala man lang depensa. At nagpalipas pa ng gabi sa ilang na ito. Kung noon pa, ito na sana ang pinakamainam na pagkakataon para putulin ang ulo niya. Ngunit ngayon, ang inaalala ko lang, baka masyadong malamig ang hangin sa gabing ito. Kapag nagbukas ang resort area, magpatayo muna tayo ng bahay na yero at ladrilyo. At kumuha ng 10 taong tagmasahe sa paa. Nakuha ng inyong lingkod. Ang pinakabagong ulat mula sa Imperyong Lungsod. Ang mga lihim na bangka na papasok bukas at lalabas sa gabi ay hihinto mismo sa lambak sa likod ng bundok. Ang bitag na ito, sa wakas mababasag na natin. Nawala na sa pag-iingat ang bruhang iyon. Ito ang pinakamahusay na pagkakataon para lipulin natin sila hanggang sa ugat. At muling makabalik sa kabisera. Si General, nabudol ka na yata ng sabaw ng bruhang iyon. Talagang nalason ang isip mo. Jingyu, hindi na ako aalis. Ang sikat ng araw sa islang ito ay mas maalam pa kaysa sa kalkulasyon sa Imperyong Lungsod. Mas gusto ko ang ganitong kainit. Buong puso at kusang loob na ako. Maging bilanggo ng dalampasigang ito. Kung gusto mong umalis, bukas, sumakay ka na lang mag-isa. Malaking ulam. Dagdagan mo nga ako ng 1 porsyon ng bawang na tahong. Mas marami pang bawang. CJ, bukas, ako ang kukuha ng tahong sa malalim na dagat para sa iyo. Prinsesa, paano ka nakatitig? Sa katawan ng ibang lalaki. Hindi iyan bagay sa kagandahang asal. Kapag nakarating ito sa Imperyong Lungsod, lubos na masisira ang iyong mabuting pangalan. Anong ibang lalaki? Ako iyan, ang prinsesang ito, na may sariling galing at nakapagpanatili ng punong bantay. At saka, nakahantad na ganyan ang ganda ng tiyan, di mo patitingnan. Bihira na nga ang maganda sa Imperyong Lungsod. At ang mga mapagmataas na iskolar ay puro mahina naman. Bakit kaya siya ganyan? Hayagan niyang sinisiyasat ang katawan ko. Siguradong isa itong uri ng lunas para sirain ang loob ng Kalabang Hukbo. Bawal kang mawala ng pagkapit. General P, ang peklat na iyan sa iyong baywang ay babagay pa sa mga maskuladong braso mo. May dating din talaga ng lalaki. Mag-ingat ka. Kung may tagas na naman ang bubong ko, ibabawas ko sa inihaw mong kamote ngayong gabi. Aning, ate. Tingnan mo, kaninang umaga sa malalim na bahagi ng tubig. Ano kayang magandang huli ko? Kuya Pe, bakit mo ako tinutulak gamit ang kahoy? Naghahatid ako ng hipon para kay Aning. Ang taba ng mga hipong ito. Kahugot lang mula sa dagat. Matapos magretiro. Mula ngayon, ako na ang may buong kapangyarihang mga siwa sa pagkain sa looban. Ang gamit ng ibang tao ay hindi na kailangan. Pero sabi ni Aning, pinakagusto niya ang hipong nahuli ko. Ayos. Hindi lang basta inangkin ang punong bantay ang seguridad. Sinakop pa pati trabaho ng kusinero. General P, itong pagkasakim mo ay maling lugar yata ang napuntahan mo. Sa kampo ng mga takas. Ang kaligtasan sa pagkain ang pinakamahalaga. Ako mismo ang susuri sa lahat ng posibleng lason na papasok. At ang dakilang general na nagsisiyasat ng lason. Ngayong gabi, bawang na nilaga sa hipon ang ihahanda. Tandaan mo, kailangang maalis lahat ng hibla ng hipon. Lian Kiao, kung ngayon, hindi mo makakaya ang bola ko. Bukas, wala ka ng bahagi sa panlaban sa araw. Tingnan mo ang galaw ko. Unang pangalan ng sandata sa Imperyong Lungsod. Ah, Miss Hua. Labag po iyan sa mga patakaran ninyo.
Saan naman may nagtatapon ng buhangin sa mukha ng iba? Makapuntos lang si Hua. Lian Qiao, kaya mo ba o hindi? Matatalo ka, ikaw ang hugas ng pinggan ngayong gabi. Ayos lang naman. Mas mabilis pa ito kaysa sa patalim ng kusinero. Tandaan mo ha. Dapat napakapino ng hiniwang bawang. At ilagay sa kawali kapag 60% pa lang ang init ng mantika. Kapag pumutok na at naamoy mo ang bango, agad alisin sa apoy. Kung hindi, magiging mapait. Naitala ko na. Lian Qiao, huwag ka nang maglaro. Bilisan mong ipaalam kay aking at kay matandang lalaki Meng. Na bukas ng maaga, isabit mo lahat ng bandila para sa akin. Ang resort village natin sa isla. Opisyal na pagsubok para sa operasyon. Maghanda para salubungin ang bagong panganay na tupa. Lian Qiao. Yung bandila sa kaliwa, balik ko ang pagkakasabit. Mukhang may sosyal na nagsasalita na naman tungkol sa kaltas. Kasama rin si Kiaking. Sa seafood area, maglagay pa ng maraming yelo. Ang pangunahing ibebenta natin ay isang mataas na antas ng natural na buhay. Pi Baojiao. Bakit ka dikit ng ganyan? Pagbubukas ngayon. Mga tambay at kung sino-sino pa. Kalaban ang dilim, malinaw ako. Bilang punong bantay. Dapat tiyakin na buo ang galing ng boss. CJ. Huwag mong gawing. Bala ang panauhin, hiwain mo lang ng pino. Hoy, Ginoong Kuy. Mukhang matatag nga itong tray na to. 10 taon sa lamig ng bintana, hindi na sayang ang pagpapatigas ng braso. Yan, Aning. Ako ang opisyal ng imperyo na ipinadala mula sa korte. Naglalakas loob kang paupuin ako rito. Sa liblib na lugar na ito para lang pagtawanan. Kung hindi lang para kumita ng 12 pilak para sa pamasahe pabalik sa kabisera. Sisiguraduhin kong papanagutin ka. Ginoong Kuy. Unang bata sa trabaho. Huwag mong kausapin ng pabalang ang may-ari. Itong mukha mong parang mapait na ampalaya. Sinong tupa ang titingin at magkakagustong kumain? Ngitian mo ako. Kung hindi, kaltas sa'yo ang kalahating araw na sahod. Sobra kang mapang-api. Bubuhos ako sa batong ito. At hindi kailanman magbibigay ng ngiti. Ginoong Kuy. Sabi mo lang kanina. Ano ang gagawin mo? Teres, ang inyong nagyelong malaking pusong palm. Sige po. Dahan-dahan po. Ayan, tama na yan. Panatilihin mo ang ganitong asa sa serbisyo. Bibigyan kita ng parangal na natatanging empleyado sa katapusan ng taon. Kulob na kulang sa init. Umalis ka na. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Ito ang tinatawag na mahinang apoy na unti-unting pumapasok. Ano naman ngayon? Unang araw pa lang ng operasyon, sunog na ang kusina. Tingnan natin. Nag-aaral ba kayong dalawa ng bagong putahe? O nag-aaway kayo na parang sa martial arts? Si Miss Yan ay hindi marunong sa esensya ng pag-ihaw. Bilang isang assassin, dapat mabilis, eksakto at malupit ang galaw. Ganoon din sa pag-ihaw ng karne. Sa gitna ng matinding apoy, dapat isang iglap lang nakakulong na ang katas. Iyan ang talagang panalong lasa. Katawa-tawa. Ang pinakamataas na antas ng lihim na bantay ay walang ingay pero ramdam ang dating. Ang pag-ihaw ng karne ay dapat sa mahinang uling at mabagal na apoy. Para kumalat ang sarsa na parang lambat ng langit at lupa. At pumasok sa bawat hibla ng laman. Ang tawag mo roon ay barabarang pagwasak. Ang aking espada ay walang awa. Ang aking karne ay dapat malutong sa labas at malambot sa loob. Para sa aking Panginoon, hindi ako urong. Tingnan mo ang galaw ng anino ko. Hindi matibay ang panloob na hininga ng dalawa. Magulo ang estilo nila. Pagkatapos umatras ni Yan Aning. Ito ang lihim nila sa pag-agaw. Sa pwesto ng punong general, na baka makasugat at maging walang sala ang iba. Anong general? Ito ang paligsahan ng punong kusinero. Kayong tagagitnang kapatagan. Talagang batuhan na ito hanggang mapisa ang kalamnan. Halos maging puri na ang laman. Pix Wanju. Ang dibdib mo, ang tibay na parang panglaban sa pagyanig. Mas malakas pa kaysa noong nakaraang beses sa duyan. Ngayong hating gabi. Sa kuweba sa bangin ng Kyaoshi. May ipapasa akong bagay sa iyo mismo. Bawal isama ang maingay na hambog na iyon. Sa kuweba sa bangin. Ano pa ang gagawin mo roon sa kalagitnaan ng gabi? Sandali, ano iyang tingin niya at tono niya? Ano ba ito?
Pagsalakay sa gabi ng talunang general. O pilit na pakikipagkita. Ako ay dignong tagamasid na opisyal. Napunta pa rin sa kahihiyan. Bigyan ninyo ng timba ang mga palaboy. Sobra na, nakakahiyang sobra. Bilisan ninyo ang bago ninyong galaw. Hindi mo ba nakita? Naubos na ba ng munting prinsesa ang mga talaba niya? Ang asal na ito. Mag-ingat ka at kaltasan ka ng amo mo sa sahod. Sa labas, ang kisig at talino lang ang tama. Ang sabog ng apoy mo na ganyan. Nawala na lahat ang katas ng isda at laman. Talagang pambihirang kabalbalan. Sa pagpatay, isang tira lang at tapos. Sa pag-ihaw ng karne, dapat ding apoy na apoy. Ano bang alam mo? Prinsesa, ano po ang tinitingnan ninyo? May bumabagsak na pilak mula sa langit. Wala akong nakikita. Obserbahan natin ang lagay ng gabi. Baka may isa na namang malakas na bagyo at ulan. Kinuha pa ang aking pensyon. Kuweba sa hating gabi. Ano ba ang pakay ng malamig na batong iyon? Hindi kaya. Sa wakas, na-realize kong nilaglag ko siya. Handa na akong ilubog sa dagat. Uy, masyado na bang luma ang utos na pataksil na pagpatay? Tinawag mo ako ng kalagitnaan ng gabi. Para lang. Ipakita sa akin ang mga nagniningning na halamang dagat na ito. Sinabi mo noon, kung may kaunting liwanag sa kuwebang ito, hindi ito magmumukhang hawla. Ang laki ng ginagawa mo. Para lang yayain akong kumain ng panggabing merienda. Yan, Aning. Lahat ng ginawa mo noon. Itinuring ko na bilang estratehiya at pagsubok ng kaaway. Akala ko ang pagpapatubo ng kabuti ay lason. At ang duyan ay parusa. Ang bawat ngiti at sulyap mo ay para lang. Wasakin ang planong agawin ko ang puso mo. Pero ngayon, ayokong magpanggap na marunong pa sa digmaan. Pumunta ka sa kanyang bitag. Pumunta ka sa kanyang alitan ng dalawang bansa. Natalo ako. At buong loob kong tinatanggap. Na maging bihag mo sa islang ito. Na maging tagabalat mo ng hipon habang buhay. Basta huwag mo lang akong itaboy. Ikaw, lantad ka kung lantad. Ano raw ang tagabalat ng hipon? Nakakaiba at nakakasira ng vibe. Unang espesyal na serbisyo ng amo mo. Kontento ka pa ba? Hindi masama ang serbisyo. Sa iyo na ang gantimpala. Makinig kayo lahat sa sinasabi ko. Ipinapahayag ko ang pagbubukas ng resort sa Golden Beach Island. Ganap na naitayo. Mula ngayon, opisyal na tayong bukas sa publiko. Kikita tayo sa pera ng mga tao sa Imperial City. Maligayang pagdating. Makatanggap ng 100% kabayaran. Pumunta ka sa dila mo. Talagang napakahirap ng buhay sa pagkalat na lugar na ito.